Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ko nang makauwi ako muli sa Bohol. Mahigit 20 years din ang lumipas mula nang mawalay ako sa probinsya naming ito. Mula kasi nang makatungtong ako sa elementarya ay naisipan akong isama ng nanay ko sa Maynila dahil doon din siya nagtatrabaho. Doon na rin niya ako pinag-aral hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Naniniwala ko siya na mas magiging maganda ang buhay ko kapag sa Manila ako nakapag-aral dahil bukod sa may mas malalaking school dito ay mas malawak din ang mga facilities. Excited akong makita muli ang bahay naming habang naglalakad kami patungo roon. Pero at the same time ay kinakabahan din dahil muli kong masisilayan ang tatay kong mapang-abuso. Lagi niya akong binubugbog noong bata pa ako. Iyon nga ang isa sa mga dahilan kaya isinama ako ni nanay sa Maynila upang ilayo sa tatay kong mainit ang dugo sa akin. Ewan ko ba kung bakit siya ganoon. Wala naman akong nakikitang dahilan para kamuhian niya ako. Basta ang alam ko lang, matapang daw talaga si tatay noon pa man. Lagi ring nababanggit ni nanay sa akin na ang gusto raw nitong maging anak ay lalaki. Pero ang problema, naging babae ang anak nila at ako mismo iyon. Ang mas masaklap pa, may diferensya sa puso si nanay. Dahilan para hindi na siya pwedeng manganak ulit dahil baka hindi na niya kayanin. Nasa lahi kasi nila iyong namamatay pagkatapos manganak. Ganoon ang nangyari sa kapatid niya na matapos magsilang ng kambal ay binawian ng buhay. Maswerte nga si nanay dahil nagkaanak pa siya kahit isa lang. Siguro, hindi matanggap ni tatay na babae ang naging anak niya. Kaya siguro ganoon na lang kung ako'y kanyang tratuhin. Bukod doon, dati na raw manginginom at babad sa bisyo si tatay. Nagtataka nga ako kung bakit hindi pa siya hinihiwalayan ni nanay, gayong napakasama ng ugali niya. Base naman sa nakikita ko, mahal na mahal talaga siya ni nanay na handa itong magtiis sa ugali niyang iyon. Kung ako lang kay nanay, iiwan ko ang isang lalaking mapang-abuso at lalong lulong sa bisyo. Pero siyempre, hindi naman natin hawak ang isip ng bawat tao, kahit pamilya mo pa. Pagkarating nga namin sa bahay, matipid na pagbati lang ang ibinigay niya sa akin. Hindi man lang niya ako niyakap o nilapitan. Inutusan pa niya ako na magpalit ng damit sa kwarto para tumulong kay nanay sa pagluto ng tanghalian dahil nagugutom na raw siya. Nagreklamo pa nga siya kay nanay kung bakit ang tagal daw namin. Kanina pa raw niya kami hinihintay. Itong si nanay naman, ang bait-bait pa rin niya kay tatay. Hindi ko alam kung nagpapakamanhid lang ba siya o nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Pero hindi na talaga maganda ang trato ni tatay sa amin. Akala ko nga ay nagbago na siya dahil sobrang tagal kong nawalay sa kanya. Pero ngayong nakabalik na ako rito after more than 20 years, parang wala lang sa kanya. Kung utusan kami na magluto ng tanghalian, daig pa namin ang mga katulong sa bahay. Hinayaan ko na lang muna siya at nag-focus kay nanay sa mga gawain sa kusina. Nang makakain na nga kami, mabilis na inubos ni tatay yung pagkain sa pinggan niya. Tapos ay lumabas din agad siya para makipagsugalan sa bayan. Grabe na talaga si tatay. Unang araw pa naman ng pagdating ko rito, pero parang wala man lang katiting ng kaligayahan o excitement sa pagkatao niya. Tumulong na lang din ako kay nanay sa mga gawaing bahay. Sobrang kalat ng paligid. Palibhasa si tatay lang ang naiwan doon. Kaya naging ganoong kabalahura ang bahay namin. Isa nga sa kapitbahay namin ang napadaan sa harap at nakita kaming naglilinis. "Wow, Lena! Dumating ka na pala!" "Kaya pala ang linis ng tignan ng bahay nyo. Hindi na mukhang sementeryo." Biro pa nito. Tumawa lang doon si nanay at pabiro din niya itong sinagot.
Nang mapalingon naman sa akin ng Ali ay lumaki bahagya ang mata nito. Nako, ito na ba si Pauline? Oo Mare, naisipan kong isama na rito para makita din muli ang probinsya. Wow, ang laki na niya. Kamusta ka na Pauline? Maayos naman akong bumati sa Ali na iyon. Pagkatapos nga niya akong tanungin ng ilang mga bagay, si nanay naman ang nakakwentuhan niya. Sakto naman tapos na rin ang paglilinis noon. Ako na lang nagliligpit ng iilang mga gamit dahil abala na si nanay sa pakikipagkwentuhan. Ako naman ay nag-aayos lang muli sa kwarto saka nagpaalam na lalabas. Gusto ko lang libutin muli ang aming lugar dahil sobrang namiss ko talaga rito. Una kong pinuntahan ang iyong dagat kung saan lagi kaming tumatambay at naliligo ni nanay noong bata pa ako. Hanggang sa makita ko ang isang lalaki na naliligo sa dalampasigan. Nakatopless ito at boxer shorts. Moreno ito, matangkad at maganda ang hubog ng katawan. Nang makaharap ito sa akin ay nagulat ako nang masilayan ang pamilyar niyang muka. Ronan? Ikaw ba yan? Tanong ko sa kanya. Halatang nagulat din siya nang makita ako. Binanggit din niya ang pangalan ko. Ibig sabihin ay kilala pa niya ako. Siya nga pala si Ronan ng kababata ko. Siya ang unang naging kaibigan ko dito. Lagi niya akong nililibot noon sa mga lugar dito sa amin na hindi ko pa napupuntahan. Tapos, madalas din kaming manghuli ng mga tutubi at ipaklong sa damuhan. Ang dami kong childhood memories kasama siya. Kaya naman, hindi ako nag-atubiling lapitan siya at kinamusta. Tuwang-tuwa rin siya nang makita ako. Hindi nga lang nakangiti, pero kitang-kita ko naman ang labis na saya sa anyo at kilos niya. Sanay na ako sa seryoso niyang mukha. Siya kasi iyong tao na hindi marunong humiti kahit kailan. Hindi ko pa siya nakitang humiti. Nalalaman ko lang na masaya siya kapag ganoong kasigla ang kilos at pananalita niya. Grabe, sobrang namiss kita. Akala ko hindi na tayo magkikita. Sabi kong wika sa kanya. Akala ko nga hindi ka na babalik dito eh. Sabi mo kasi, doon ka lang mag-aaral ng elementarya. Tapos, pagdating ng high school, babalik ka rin dito. Nagustuhan ko na rin kasi environment doon kaya itinuloy ko na lang hanggang sa makatungtong ng college. Pero sulit naman dahil nakapagtapos na ako at may maganda na ring trabaho. Nakalive nga lang ako ngayon kaya nakasama ko rito kay nanay. Sobra akong nanibago kay Ronan. Dati ay payat lang ito. Ngayon ay bato-bato na ang katawan. May 6-pack abs ito. At kahit tuwid ang kamay ay bukol-bukol pa rin ang mga muscle sa braso. Sobrang sarap. Sobrang laki na talaga ng pagbabago niya. Ang isa pang nagustuhan ko sa kanya ay yung straight niyang buhok na umaabot hanggang labi. Ang gwapo niya sa hairstyle na iyon, lalo na kapag tinatamaan ng hangin ang buhok niya habang naglalakad kami. Diyos ko po, ang sarap niyang pagmasdan, morenong artistahin. Ano bang sikreto mo at ganyan ka nakagwapo ngayon? Tanong ko sa kanya habang nagtatampisaw kami sa dalampasigan. Natuto na kasi akong kumain ng tao, gaya ng ipinamana sa akin ni na ama at ina. Sagot niya sa akin. Natawa pa ako sa itinugon niya. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Noon pa man ay may pagkawirdo na talaga siya, lalo na ako magsalita. Maraming ang kumakalat na chismis noon tungkol sa pinagbulan ng kanyang pamilya. Pero masyado pa akong bata noon para maintindihan ang lahat ng iyon. Nang malaman nga ng nanay ko na naging kaibigan ko siya noon ay pinagalitan niya ako. Sinabihan pa nga ako na huwag na raw lalapit at makisama sa kanyang muli dahil salot daw sila sa lugar na ito. Pero dahil naging mabuti naman sa akin noon si Ronan ay hindi ko siya tinalikuran. Palihim pa rin akong nakikipagkita at nakikipaglaro noon sa kanya. Hanggang sa maging best friend ko na siya. May binatawan pa nga siyang pangako noong mga bata pa kami na kapag may nang away daw sa akin dito ay ipagtatanggol niya raw ako at dudukutan daw niya ng puso ang mga kaaway ko. Sobrang saya ko noong mga sandaling iyon. Napahaba nga ang kwentuhan namin, hindi ko na malayang gabi na pala.
Doon pa lang nagpaalam na ako dahil baka hanapin na ako ni nanay. Pero kinabukasan ay nagkita muli kami sa dalampasigan. Sa pagkakataong iyon ay nagbibihis na ako ng panligo dahil balak naming maligo na sa dagat. Medyo naninibago pa nga ako noon dahil sa lakas ng alon. Madali akong tangayin. Pero siya ay inalalayan ako at tinuruan pang lumangoy. Pakiramdam ko ay sobrang protektado ako kapag kasama siya. Puro langoy at kwentuhan lang ang ginagawa namin noon. Pero abot hanggang langit ang ligaya ko. Araw-araw na kaming nagkikita hanggang sa mabanggit ko sa kanyang tungkol sa mapang-abuso kong ama. Sinabi ko sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbabago at malamig pa rin ang pakikitungo sa akin. Nasaan ba ang tatay mo? Itutuwid ko lang ang utak ng hayop na yon para tumino. Dalhin mo ko sa kanya. Pinigilan ko agad si Ronan. Hindi na kailangan, brother. Si nanay nang bahala sa kanya. Alam mo nung wala kayo rito, maraming ginagawa dito yung tatay mo. Gusto ko na nga sana siyang patayin kaso iniisip lang kita kaya hindi ko tinutuloy. Grabe ka naman. Seryoso ka dyan? Papatay ka ng tao tapos tatay ko pa. Kaya nga hindi ko tinuloy dahil ayokong kamuhian mo ko. Pero alam mo, hindi na mabilang mga naging babae niya noong wala pa kayo rito. Ang daming ibinulgar sa akin ni Ronan tungkol sa pambababae ng tatay ko. Pati raw yung mga pinapadala noon ni nanay ay binibigay lang nito sa mga babae. Kaya pala ang tagal bago na pagawa ang bahay namin noon dahil nilalaspag lang nito ang karamihan ng pera sa sugal at pambababae. Grabe talaga si tatay. Hindi na maganda ang ginagawa niya. Pagsapit naman ng hapon ay niyaya ko ni Ronan sa bahay nila. Wala raw doon ang mga magulang niya dahil nasa kabilang bayan sila nagnenegosyo. Pinakain pa niya ako sa kanila. Sakto naman gutom na rin ako noon kaya hindi na ako tumanggi. Dinuguan ang ulam nila. Sinabayan pa ako sa pagkain. Nakatatlong plato pa nga ako noon dahil napakasarap ng dinuguan nila. Sa lahat ng natikman kong dinuguan, iyon ang may kakaibang lilamnam na gumagayuma sa aking panlasa. Naisipan kong sumandok pa ng ulam. Ako na ang tumayo at dumiretso sa kaserola para kumuha ng pagkain. Nang sinubukan kong magsandok muli ng ulam, nagulat ako nang pumaibabaw sa kaserola ang isang pugot na ulo ng tao. Sa sobrang gulat ko ay nahulog pa ang mangkok sa hawak ko. Napalapit na rin sa akin si Ronan. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Mama, may ulo! May ulo sa dinuguan! Nauutal kong sagot sa kanya. Alam ko. Matipid na tugon niya sa akin. Anong ibig mo sabihin, Ronan? Alam mo na may ulo. Para saan iyon? Binuksan niya ang malaking balde na nasa tabi niya. At nang masilayan ko iyon ay halos bumaligtad ang sikmura ko nang makitang tinadtad na katawan ng mga tao. May mga lamang loob at bituka ring nakapalibot doon. Pati mga puso, mata, daliri at durog na utak ang nakapaibabaw doon. Napatras ako at tuluyang sumuka sa lababo. Diyos ko! Anong ibig mong sabihin, Ronan? Malaki na tayo, Pauline. Kaya dapat lang siguro na malaman mo ang tungkol dito. Ang tungkol sa aming pamilya. Sana tanggap mo pa rin ako bilang kaibigan mo kahit isa kaming aswang. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Halos wala akong maisagot. Hinayaan ko na lang siya magsalita. Sana, huwag kang magalit sa gagawin ko sa iyo, Pauline. Bigla niya akong nilapitan at kinagat sa leeg. Napasigaw ako. Sa pagkakataong iyon ay itinulak ko siya papalayo. Ang pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan ay tila naglaho. Anong ginawa mo? Ronan, bakit mo ginagawa ito? Magpasalamat ka na lang sa ginawa ko dahil balang araw magagamit mo rin iyan. Kailangan mo iyan para maipagtanggol mo ang sarili mo laban sa tatay mo. Hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod niyang sinabi. Hawak ang leeg na lumabas ako ng bahay nila at umuwi sa amin. Pagkarating ko sa bahay, sa banyo ko dumiretso at hinugasan ang sugat sa aking leeg. Nagulat ako nang makita ang dalawang malalaking butas doon.
Halatang pangil ang kumagat doon at hindi pangkaraniwang ngipin lang. Tinakpan ko lang iyon ng band-aid para tumigil ang pagdurugo. Medyo sumama na rin ang pakiramdam ko kaya maaga akong nagpahinga sa kwarto. Hindi ko na pinansin ang tatay kong nanonood ng TV sa sala. Wala roon ang nanay ko dahil kasabay ko itong umalis kanina. Nagpunta naman ito sa mga kaibigan sa ibang barangay para mangamusta at maghatid ng pasalubong. Malapit na sana akong makatulog nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwan niyo ng tatay ko na malalim ang pagkakatitig sa akin. Medyo pula ang mga mata nito. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil sa droga. Nilapitan niya at tumabi sa akin sa kama. Kinabahan ako noong una sa kanya, pero sa huli ay natagpuan ko na lang sarili kong sumisigaw habang pilit niya akong hinuhubaran. Bago pa magtuloy ang balak niya sa akin ay pinakawalan ko na ang lahat ng galit sa katawan ko. Hanggang sa mapansin ko na lang ang tila pagtulis ng aking mga kuko at ang pagtubo ng mga pangil sa aking bibig. Iyon ang ginamit ko para manlaban sa kanya. Pinagkakalmot ko ang mukha niya hanggang sa magtalsikan ng dugo. Nang mahulog siya sa sahig ay kinagat ko naman ang daliri niya hanggang sa maputol. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na makontrol ang kakaibang enerhiya sa loob ng katawan ko. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko sa mga sandaling iyon. Basta ang alam ko lang ay sukdulan na ang galit ko at hindi ko siya tinigilan hanggat hindi napuno ng dugo ang kanyang mukha sa tindi ng pagkakalmot ko. Nang humupa ang galit sa aking katauhan, ay kusa ring nawala ang matutulis kong mga kuko at ang aking mga pangil. Doon ako biglang natauhan at taka sa kung ano ang nagawa ko. Pati ako ay nagulat nang masilayan ng tatay kong duguan at naghihinalo na sa sahig. Napalabas ako doon humagulgol ng iyak. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi kaya may kinalaman dito ang pagkagat ni Ronan sa aking leeg? Pati ang dinuguan pinakain niya sa akin. Hindi ako sigurado. Basta, ang natitiyak ko lang mula noon ay nagbabago ang aking anyo tuwing makakaramdam ako ng matinding galit. Galit na nagtutulak sa akin para maging kagaya rin ni na Ronan. Wakas.